Pag natikman mo, hanap-hanapin mo eh. Yung karne namin, talagang nakikita mo nag-juicy. Ang shawarma namin, traditional way niluluto dito sa rotisserie. Homemade yung pito nila kasi yun yung mas nagpapasarap dun sa shawarma nila. Ito yung original talaga na shawarma. Ito yung shawarma traditional way. Hindi siya yung talagang nauuso ngayon sa mall na shawarma na puro giniling. So ito pure meat talaga. Makikita mo hindi tinipid. Napakasarap talaga ng lasa. Pag taga Silanga, kilala mo dapat siya. Pag sinabi sa Silang, shawarma, Abu Shawarma. Kasa't pagka nalaman nilang Abu, kilala na to. Dinadayo nila. Uy, kain tayo. Ako si Alberto Montaya Navarro as Abu Shabab. Ako si Marina Batutay Navarro. Kami po ni Consi Abet ang siyang nagmamay-ari ng Abu Shabab Shawarma dito sa Silang, Cavite. Panoorin niyo po ang kwento ng aming shawarma dito sa Tikim TV. Ang pangalan po namin tindahan ay Abu Shabab Shawarma. Dito po kayo matatagpuan sa 135 B. Gonzales, Silang, Cavite. Poblasyon 3 po. Kami po ang original na nagtitinda ng shawarma dito po sa Silang. Kami po, nagbubukas ng 3 o'clock hanggang alas 7 lang ng gabi. Maximum 7:30. Pero po pag pangit ang baka, hindi ako nagtitinda. Lunes po hanggang Sabado, meron kami tinda. Linggo po, wala. Meron nga mga galing pa nagpunta na sa abroad, pagbalik, hinahanap pa rin. At saka yung iba, sasabihin, oh Kuya Abu, mas gusto namin yung shawarma mo, iba talaga yung shawarma mo. Everyday niya ginagawa, yung pita saka yung meat. Ang tinitinda po namin dito ay shawarma. Meron pong price 130, may gulay po. 150 yung all meat. 80 yung all meat. 70 yung may keso. 60 yung wala. At meron din po kami shawarma rice na 90, 150 overload. Solid talaga, tsaka sulit yung bayad mo rito. Hindi siya yung typical na binibili mong shawarma sa labas. Ito talaga all meat, the best. Sabi po nila, kulang ang pagpunta mo sa Silang kung hindi mo natikman ang shawarma ni Abu. At dito po, sarado pa lang kami, may nakapila na. Hindi pa nagbubukas si Abu, mahaba na pila. Pinipilahan talaga si Abu dito. Naglilinis pa lang ang misis ko ng mga lamens at bangko. Meron na pong na-order. Minsan po sa gabi may na-order na. Dumami masyado tao rito. Ang pila dito, inaabot na hanggang kabilang kanto eh. Na-assemble namin sa harap nyo. Ngayon, nilalagyan namin ng
cheese, meat, gulay, talagang ginagawa ko sa harap niya in front of the guests. Yun ang aming ginagawa na talagang aming meat nakasalang habang ginagayat. Kahit na sobrang init nitong aming machine. Ito yung original dito. Ako daming gumaya pero ito yung pinaka binabalik-balikan talaga. And kahit tago, talagang pupuntahan talaga ng mga tao. Sobrang solid talaga ng lasa niya. Unang-una, minamarinate ko pagkagaling ng Tagaytay ng mahogany. Minamarinate ko siya tapos pagka-marinate, tinutusok ko sa steel, tsaka namin siguro more 10 hours yung nakamarinate, tsaka ko tinutok, tsaka ko siya sinasalang. Malinis po siya, unang-una malinis siya magawa, mag-prepare ng kinakain natin. Tiwala din tayo sa kanya kasi matagal na natin siyang kilala. Sinasalang sa apoy para doon siya maluto sa pa-vertical. Una-una talagang babantayan mo siya, gawa na kasi una-una para hindi masunog. Pangalawa, ano siya, may halo siyang lomo ng baka kaya hindi siya pwedeng ma-well-done. Medyo ano lang talaga, medium rare kasi may mga customer ako gusto ganun, medium rare. Ayaw ng barn, merong iba naman gusto sunog, tostado, kaya nga iba different sila. Legendary na po itong shawarma na ni tatay sa Silang. Dito po yan. Siyang maraming competition sa kanya dito, mga gumagaya. Pero yung sauce talaga niya, the best. Since high school, dito na ako kumakain. 2011 pa. Marami na sa nilipatang pwesto, talagang sinusunod-sunod ko pa rin na napanap ang sarap na kanyang shawarma. Nag-start ako 2001 kasi dati nagtrabaho ko sa Middle East. Ano kasi, ang alam ko kasi nag-work siya sa sa Saudi for this. Tapos kaya authentic to. Yan. Hindi nagbago yung lasa ng kanyang niluluto. Yun pa rin. So ayun pa, isa akala ko foreigner talaga yung naggumawa eh. Yung pala, di pala iba sa atin, Pinoy din pala ang gumawa. Kaya yun, masarap dayuhin, sulit. Dalawa Aramco, naging assistant ko kasi nung araw wala namang kusinero eh. Talagang walang culinary. Kasi hindi pa famous. Kaya nung nagtrabaho ko ron, talagang katulong ka lang. Talagang tagabalot ng sibuyas, bawang, ganun. Hanggang sa natuto ako. Hanggang sa malis ako, lumipat ako ng ibang lugar. Napunta ako na Abu Dhabi. Nung napunta ako na Abu Dhabi, ganun din. Naging assistant ko pa ako. Natuto ako ron, tinuruan ako ng mga ibang lahi, katulad ng Lebanese, nakasama ko sa kusina. Hanggang sa na-experience ko nga, sabi ko, marunong akong gumawa ng pagkain nila. Gusto ko, pag uwi ko ng Pilipinas, magtatayo ako ng restaurant. Yan ang plano ko. Medyo nawala na yung budget ko, kaya nag-shawarma na lang ako. Ngayon kasi ganito nangyari. Diyan sa Silang na yan, diyan ako nagsimula, 1/4 na kilo ng baka. Ang una kong ginawa, standard ng Saudi. Yung standard yung sa Abu Dhabi, gano'n. Ayaw ng ibang tao, gawa ng iba yung lasa. Asim. Tapos kung gusto, ayaw nila nung iba yung timpla kasi ron, iba yung standard yung isinbay sa atin. Gano'n, iba pa lasa ng Pinoy eh. Kaya nung nangyari yun, Galing din siya sa ibang bansa. Gawa ng, doon niya nakuha lang yung bago in-improve pa niya yung nakuha niya yung experience for other country. yan ang gusto ko. Yan ang plano ko. I wish, sana dumating yung time na matupad yung pangarap kong gano'n.
Pagka hindi ako nakapagtinda, wala akong mabiling magandang baka. Yun ang quality. Masarap at gawa ng alam nila na ginagamit yung press meat unang-una, talagang bumabalik-balik sila sa akin. Tsaka yung pita nila dito ay homemade, tsaka fresh ang karne lagi. Laging ubos, sold out lagi araw-araw. Lahat ng components dito ako gumagawa. Fresh ang meat. Ako talaga more of yung meat kasi niya. Fresh talaga. Hindi siya kagaya ng ibang shawarma na process yung meat. Kami nagmamarinate. Yung pita bread ako gumagawa. Ang white sauce ako rin. Kami mag-asawa. Ang gulay ang misis ko. Siya talagang puro fresh. Hands-on kami. Bihira ka na makakain ngayon ng legit na shawarma. Kasi lahat ng shawarma ngayon parang giniling na lang eh. So ngayon lang ako ulit nakakita ng ganitong shawarma lang. Talagang ginagawa namin yung quality na mas maganda na kasasaya ng mga customer namin. Pati sauce. Hot sauce kami. Yun. Ang isang lesson sa pagninegosyo, kung halimbawa magsisimula ka pa lang, kailangan dasal lang. Lakasan mo loob mo. Huwag mong susupladuhan ng customer mo, mamahalin mo. Kailangan marunong kang makisama. Ang maganda lang sa kanya, lagi siyang smiling face. Lagi lang tayo smile. Ganun lang yun eh. Para bumalik sa atin ang customer araw-araw. Sobrang bait, grabe. Kaya ang customer babalik at babalik talaga. Ay sobrang friendly niyan. Parang pwede na nga yung tumakbong kapitan eh. Kahit na ano pang nandiyan, minsan sa totoo lang, kulang ang pambayad, okay lang. Walang problema. Minsan talagang naranasan ko, ano sila, yung wala silang pambayad, binibigyan ko. Okay lang sa akin yun. Bait yan si Kiabit. Minsan nga kahit utang muna eh. Pag wala kang barya, eding utang, tapos balik mo na lang. Kasi alam nila na hindi ako taong maramot. Basta pagka nagsabi sila, oh, boss, wala akong pambayad, pwede, okay lang. Lahat dito welcome. Wala kaming pinipili. Uulit babalik-balikan mo talaga. Sulit dayuhin. Sulit siyang dayuhin. Panalo. Sulit sa presyo. Tsaka hindi tinipid. Sobrang sarap. Masarap, siyempre. Tignan mo, para alam mo. Sa amin, yun lamang marinig namin, napakasaya namin. Ang hanap buhay, maraming struggle, maraming pagsubok, kaya hanggat kaya mo, laban lang. Yun lang eh. Hanggang sa nag-boom ako, tapos dumating yung time na down na naman, hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin ako. Kaya, kumbaga ang gusto ko nga, hindi ko ibang nangarap ako na gusto ko, ando doon na yung mga pagkain na gusto ko ilabas, nakakaiba sa ng mga tao. Hindi lang shawarma, may shawarma rice, may biryani, kabsa, kibe, gano'n. Kumbaga nando doon lahat, parang ibang way. Hindi ko kukunin yung way ng Arab. Kumbaga yung style ko, iibahin ko na. Kailangan pasok sa panlasang Pilipino. Hindi po kasi tayo mapapaya sa lasa. Tsaka sa laki talaga. Tsaka kita-kita naman po talagang literal na old meat. Ang naitulong sa akin, malaking bagay. Unang-una, pangangailangan namin sa araw-araw. Tapos, sumusuporta sa mga anak ko, nag-aaral. Sa mga bayarin, sa lahat. Siyempre, umiikot din ako. Utang, tapos bayad utang lang, gano'n. Umiikot, awa ng Diyos. Nabibili ko yung gusto namin kahit paano. Only sauce din kami, lahat, sauce, white. Dito po walang bayad ng Basta't hiningi ng mga customer namin, nagpapadagdag sila. Yun pong ginagawa namin.
unlimited. Unlimited po ang sauce. Tapos, tayo yung hot sauce niya. Oh, the best talaga. Ayun nga, jumbo po yung shawarma, tapos yung cheese din, ang laki po. Marami. Mas marami sa kukumpara natin sa iba, mas marami. Sulit na sulit sa halaga. Yun talagang portion ko. Kasi sa akin, di baling hindi ka talo, hindi rin kami talo. Basta masolve ka, busog ka. Hindi ka gutom. Hindi talagang, may pang heavy meal na siya eh. Ganun ang portion ko. Ito pong shawarma ko talaga sinasadya. Yan dinadayo ng ibang tao. Kung saan lugar nga po, marami. Maraming nadayo rito. Kung hindi ka nakarating lang sila, kung hindi ka dadaan kay Abu. Yun ang kanilang mga words. Kahit saan siya magpunta, kahit saan lugar, Pabuliha, Tagaytay, Bacoor, GMA, Imus, Dasma, lahat ng makasalubong, magugulat na lang yung kasama. Aba, Kuya Abu, andito. Kahit saan ako makarating, sasabihin, maririnig mo sa kanila, si Abu, ay si Abu. Yung lang masabi yung pangalan ng aming shawarma, yung Abu, ay napakasarap na. Kasi hindi nila makalimutan. Yun. Ang mapapayo ko sa mga gusto rin magnegosyo, lakasan nila ang loob nila. Una-una, magdasal sila. Pagka talagang kung yun yung way nila na para sa ganung hanap buhay, pagbutihan lang nila at wala kang inaapakan tao. Basta diretso ka lang sa paghahanap buhay. Mahalin mo ang customer, huwag mong susupladuhan, kahit na ngingitian mo pa rin. Kaya nga, be safe, smile. Yun lang yun. Pinudumog talaga siya. Madalas, sold out kaya agad siya. Mga 4 or 5 p.m. pa lang. Talagang ganun lang eh. Kailangan i-sistema mo lang yung buhay mo na. Maging totoo ka. Abu Shabab. Nung ako pinagtrabaho sa GHQ sa Abu Dhabi, nagluto ako sa mga militar. So, maraming mga Arabo ron na pagka tinawag na tal, Pilipini, sabihin sa'yo. Nada sa Abu Shabab. Yun ang hinahanap nila. Gusto nila Pilipino magsabi sa kanila. Sila nagbansag sa akin na Abu Shabab. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, ang aking papangalan, Abu Shabab, sa shawarma ko. Kasi talagang I was my dream na gusto ko lahat ng shawarma nandoon. Yun ang plano ko sa buhay. Hanggang sa, kumbaga yung legacy ko na makita nila na ganito, ganun. Kumbaga hindi pang mayaman, kumbaga talagang affordable kahit sino. Pasyal po kayo dito sa Abu Shabab Shawarma, dito po sa Silang. Tikman niyo po at kayo na magsasabing masarap o hindi. Salamat po. I-follow niyo po kami sa Facebook page namin na Abu Shabab Shawarma. Ang contact number po namin ay 0915-796-5825. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.